Ito yung mga maaanghang na linyahan ng isang online personality at isang babaeng motovlogger na tinatawag na naging dahilan para ito ay ulanin ng samut-saring mga reaksyon sa social media. Talagang gigil na gigil ang karamihan sa kanila. Puro inis, puro galit yung nararamdaman ng mga tao. Sa page nitong babaeng motovlogger, makikita mo kung paano siya ulanin ng batikos at kung ano-ano pang mga komento. Pero, ano ba kasi yung ginawa niya? Ano ang nangyari dyan sa kabuuan ng viral video na isa na namang road rage kung tatawagin? Sabi ng isang page, motovlogger under fire after posting road rage video. Siya mismo yung nag-post nitong video na to with questionable driving moves. Sabi sa isang comment, siya na nga yung mali. Siya pa yung nag-astang kanal. Feeling niya, siya ang bida kahit yung mga motovlogger hindi gagawa ng ganyan. Malamang yung lisensya sa fixer gawa. Sabi ng isang komento, ganyan yung gigil nila. Dapat ma-revoke ang lisensya niya. Siya nagsabi po nun hihimayin natin ngayon etong viral video na pinakita natin. Pero magdi-disclaimer po ako medyo nakakainit po talaga siya ng ulo. Miski ako nagiinit yung tenga ko nung pinanonood ko to. Kung may mga presyon kayo, pas na po muna kayo sa ating episode ngayong gabi. That being said, hindi sa may kinakampihan po ako, pero as of now, wala pa kasing masyadong detalye sa dalawang main characters dito sa kwentong ito. Kaya I think marami pa tayong kailangang hintayin at malalamang mga point of view, kumbaga, dito sa kwentong ito. Pero umpisahan na natin. The viral road rage video. Kikilalanin natin ang mga karakter. Sa unahan, makikita agad natin sa viral video, isang babae na nakamotor. Kilala siya bilang isang motovlogger. Hindi na po natin siya babanggitin, Sa likod nito ay isang lalaking nakasuot ng t-shirt na kulay orange. Siya yung nagmamaneho ng isang tinatawag na pick-up truck na nasa likuran nitong sikat na motovlogger. Ayan na yung pick-up! Sapakin natin! Umpisa pa lang, mainit agad yung eksena. Mainit agad yung ulo ng babae. And I think it's safe to say na ready siya makipag-away doon sa video. Ayan na pick-up! Sapakin natin! So unti-unti, naglakad ang lalaking nagmamaneho ng pick-up truck papunta dun sa kanya. Tapos tinanong siya, bakit namamakyo ka? Ayun na. Sorry, ano? I-stop ko lang po saglit. I think, ang pinaka-kritisismo ng mga tao, miski ako ay yung pamamaraan ng paghahandle ng motovlogger dito sa diskusyon nila. Naniniwala ako na palaging may mahinahon at maayos na paraan para pag-usapan ang mga hindi pagkakaintindihan, lalong-lalo na sa daan, di ba? May mga nakasagasaan naman kasi talaga. Meron mga nakakabunggo, nakakagasgas. Given po, ito yung aking basa lamang din sa viral video, I think hindi naman hostile yung lalaki sa video. Parang hindi naman siya ready makipag-away agad. Kung pakikinggan nyo po, ito yung pagkakabasa ko lang po. Pero parang malumanay naman yung tono niya at the way he responded, parang gusto niya lang din makipag-usap kung ano yung nangyayari. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me! Bakit nga ba? You tell me. No, you tell me! So binabara siya nitong motovlogger. Sabi niya, bakit nga ba? Bakit nga ba? Ito na mismo yung, I think nainis ako, magpapaka-honest po ako. In response to, dun sa tanong na, bakit namamakyo ka? Tapos sumagot na si kuya. Sabi niya, kita mong lubak-lubak yung daan. Ito medyo ina-explain na kung ano yung nangyari. Tapos ito, dito na I think mas maiinis palalo yung mga nanonood ng viral video na to. Kasi habang nag-explain si kuya ng, kita mong lubak-lubak yung daan, kinakat siya. At pataas ng pataas yung tono, parang nagiging medyo sigawan na. You tell me, bakit nga ba? 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 Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me! Bakit nga ba? You tell me. No, you tell me! You tell me! Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba?
And we have to be fair po, no? I think before this video, may nangyari pa na hindi natin nakita. Marami pa. Baka may mga nag-trigger din po sa kanya. Pero hindi ito rason para maging bastos sa kausap po natin. So ayun na nga, tumataas na ng tumataas yung tono niya, paulit-ulit yung sinasabi niya. But this time, parang pasigaw na din. You tell me, bakit nga ba? Ganon din si kuya. Inuulit niya lang din sinasabi niya, parang, huwag ka kasing namamakyu. I think doon lang talaga siya na-trigger. I think ready talaga siya makipag-usap ng masinsinan. You tell me! Nagit-git nyo kasi. May side mirror ka, ako wala! Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass! Huwag ka na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. She goes on to rant about the usage of side mirror and then proceeded to say words like dumbass, bitches. Ayun na. Kahit sino talang, medyo hindi po talaga okay. No, yung pag ganon pananalita. Side mirror ka, ako wala! Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass! Huwag ka na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Ngayon makikita natin, which is why sinasabi ko na parang hindi naman nakikipag-confront talaga yung lalaki. Kasi makikita natin na habang tumataas yung boses ng babae, naglalakad na lang siya pabalik, no? Parang tama na, okay na tong usapan na to. Huwag na nating ituloy to. Parang ayaw niya na rin ng konfrontasyon kasi kung ako yung tatanungin, no, parang pointless lang din kasi inuulit-ulit lang din, binabara-bara lang din siya. Nga ba? You tell me! Nagit-git nyo kasi. May side mirror ka, ako wala! Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass! Huwag ka na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Anyway, meron itong kasamang, yung babae, meron siyang kasama, makikita natin yung kamay doon sa video. Etong lalaki na to, pumunta na doon sa driver ng pickup truck. And I think ito ibasa ko lang din po sa video, I think humihingi na siya ng sorry na sir. Parang I think ganun yung nangyayari dito. By the way that he is putting his hand doon sa likod ni kuya. Parang body language na rin na, oh, pasensya na po, okay na po kuya. Huwag nyo na lang pong pansinin. I think ganun yung nangyayari. I might be wrong. Huwag ka na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Nagmotostick ko na, no? Tapos ito na, sinabi niya pa na, kunin mo yung plate number niyan. Umayos ka. Babaragin ko yung pangit mong pick up. Maraming matitrigger talaga dito. So, pero doon na natapos yung video kung saan siya mismo yung nag-post. Mga ganyan ka pa. Sira ulo. Wala. Pwede mo nga yung fucking plate number yan. Sorry po. Mayos ka. Baragin ko yung pangit mong pick up. Bitches. Tangina mo, bababaan mo pa ako gago. I think, sa tingin niya kakampihan siya ng mga tao. Hindi ko alam. Baka yun yung iniisip niya. So, internet na ang bahala sa susunod na mangyayari. Pero, may mga bagay tayong pipiliting sagutin na bukod sa obviously, may mga criticisms din po talaga tayo dito. Ano yung mga consequences nitong ginawa ng viral motovlogger? May makukulong ba? May mga demandahan ba? And the answer is, maraming mangyayari. Kaya huwag kayong aalis. What happened after? Number 1, the motovlogger's reaction. Makikita natin, may page siya. Hindi na po natin papakita yung pangalan niya, no? Although alam ko kilala nyo naman na po siya. Umabot sa 104,000 reactions. Ang dami at dumadami pa to. Karamihan, puro laughter or mga angry reactions. Marami ang tumatawag sa kanya ng kamote. Ayan na, magic word na naman natin yung kamote. Yun bang parang ikaw na yung mali, tapos ikaw pa yung galit. Meron siyang shinare, nakita ko dito, na kino-quote siya ng, you tell me. Tapos nag-react siya ng, ha 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 ha. Ngayon yung mga tao sabi, natuwa pa nga sa sariling katangahan. Sa dulo ng page niya, yung most recent post niya, habang nire-research namin ng kwentong to, pasakay siya, I think, ng aeroplano, pero hindi sinabi kung saan papunta, or baka naman nagpipicture lang po siya doon. Wala na po tayong detalye dyan. Number 2 na consequence, yung reaksyon ng mga kapwa niya motovlogger at riders. Usually po, ang mga motovlogger talagang, syempre, community mo yan, kakampihan mo.
hindi ganito ang nangyari ngayon. Kasi alam nila, no? Alam nila ang tama at mali. At aminin na natin po, no? Na medyo may sira yung reputasyon ng mga motovloggers, riders, dahil marami po talaga kasing mga kamote. At nakadagdag pa nga itong kwentong ito. Ngayon sinasabi nila, hindi nila gagatungan to. At galit sila dahil inaaway na yung mga riders, nakakadagdag pa siya sa galit ng mga tao, sa mga riders, di ba? Maraming responsible riders po, no? Kahit maraming kamote, marami yung sumusunod sa batas ng daanan. Marami yung hindi nagpapadala sa galit. At kailangan nating i-commend sila. And I think these are just good people who want to set good examples, di ba? May nagsabi, ito, hindi to motorrider ha, pero sabi niya, thank you for promoting road rage, elitista mindset, dahil sinabihan pangit yung pickup truck, cursing words, and especially being kamote. Thank you again for being a bad example, babaeng motovlogger. Anyway, speaking of riders, merong isang viral na comment sa kanya from Colonel Bosita. Nakalagay dito, Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP. Hindi ko po alam kung ano yung eksaktong posisyon niya po, pero may viral na comment siya na kumakalat. Sabi niya, pinanood niya raw yung video. Rough road yan tinatahak ninyo. Tandaan natin kanina, sabi ng lalaki, lubak-lubak. Ina-explain niya kung ano yung nangyayari. Sabi niya sa komento, hindi pwedeng bilisan ng pick-up ang takbo kasi may mga unexpected na lubak. At dito naman ako hanga kasi sabi niya, kahit pro-rider tayo, mali dito ang babae. Umovertake siya kahit hindi naman daw dapat. Hindi ko na po aanuhin to kasi ako wala po akong alam sa daan, sa mga sasakyan, no? Anyway, sabi niya na sa kalsada raw, dapat pinapairal ang pagiging mapagkumbaba. Hindi importante kung sinong tama at mali. Kung mali daw ang kasabay mo sa kalsada, itaas daw yung kamay. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin po ng itaas ang kamay. No? So kung may mga riders po dito, sabihin nyo na lang. Itaas daw dapat ang kamay at hindi ang middle finger. Sobrang ekis po kasi talaga nun. Support ako dyan, 100%. Lahat naman siguro nagkakamali. Miski ako kung magmamaneho ako, feeling ko may mga mabubunggo din ako. Meron din ako magagasgasan. Pero, hindi yung lalabas tayo na galit pa tayo, di ba? Nakikipag-away pa tayo. Kahamunin pa natin ang suntukan at alam natin yung iba nagkakabarilan at nagkakamatayan pa. Just this year alone. Diba? Ang dami! Huwag na nating dagdagan. Tapusin na, maging leksyon na sa atin yung mga nangyaring nung nakaraan. Tinapos niya yung comment sa pagsabi ng gusto kong ipatawag ito sa LTO at para mabigyan ng tamang seminar sa paggamit ng kalsada at tamang behavior. So hinahanap ko po kung may update yung LTO sa kanya, but as of the writing of this video, medyo fresh pa po kasi itong kwentong to habang sinusulat at pinifilm ko po. I think hindi pa nakakarating sa mga tamang tao, wala pa silang official statements. Hintayin natin. Pero kung may update po kayo habang pinanonood nyo to, i-comment nyo sa ilalim. Ipinatawag na ba ng LTO si babaeng motovlogger? Kung hindi pa, sa tingin nyo ba dapat ipatawag siya? Number 3 na consequence, demandahan. Eto na. Meron akong nakitang isang comment. May nagtatanong sa kanya, handa ka rin ba kasuhan nung naka-pick up truck na kinontent mo? May isang sumagot. Sabi niya, salamat po sa concern and support. Ako po yung brother. We are filing for a case po. Maraming salamat. So, ayun na nga. Kung madedemanda, kung may kaso, ay kailangan po nating hintayin. Tinignan ko po, no, kung siya po talaga yung kapatid, at para siya po talaga, I think siya talaga, nung binisit ko yung page, sabi niya, salute to my brother, hindi na napatol sa mga walang modo sa daan. So, nagbabasa-basa rin ako ng mga comments. Ito, speculative po ito, pero sabi ng iba, na yung pagpapakita raw ng license plate na walang consent, violation daw sa Data Privacy Act of 2012. Nakikita po natin pag may mga posts po online, talagang binoblur. Kasi maaaring gamitin yan sa mga kung ano-anong kalokohan, di ba? Republic Act number 10173. Hindi talaga dapat ito pinapakita. Pangalawa, yung Cybercrime Prevention Act of 2012 na kung magpo-post daw ng malisyoso, defamatory, pwedeng kasuhan ng cyber libel. At sa pagpo-post niya, medyo parang, syempre gustong mabash, parang may ganung implication eh. I-bash niyo si kuya. Parang ganun yung
subtle indication, 'di ba? Para may ganon. Naiengganyo yung mga tao na mambash, 'di ba? Hindi ko masasabi kung pasok po to dahil hindi naman po ako lawyer. I guess, kaya nga nasabi ko, kailangan nating hintayin kung ano yung mangyayari sa kwentong to. Pero kung makikita nyo po sa mga comments katulad nito, sinasabi, ituloy nyo pagsampa ng reklamo. Huwag magpapaareglo. Majority talaga ng mga tao gusto na maparusahan siya doon sa ginawa niya. Siguro, natitrigger din sila kasi may mga na-experience na rin silang ganito in real life o nakaaway in real life na ganito. Can't say for sure. Number 4, consequence. Naging ripple na siya. Ang dami na. Merong isang nag-post na nagngangalang si Kong J. Kong Hun. Sabi niya sa mga mahal naming turista, dapat marunong tayo rumispeto sa lugar at mga mamamayan na pinupuntahan mo. Importante sa amin na maging maayos, masaya, at ligtas ang pagdalaw mo. Pero hindi namin tatanggapin ang kayabangan at kabastusan mo. Nako, sino kaya tong nagre-react na to? Pinuntahan ko po yung page niya and found out na si J. Kong Hun ay congressman pala ng 1st District of Zambales. Ibig sabihin, nakakarating na po sa mga opisyales ang isyong to at may mga umaaksyon na. Which leads us to the next consequence of the viral video of the motovlogger's actions. Eto ha, number 5 na consequence. May mga kumakalat na post, may kumakalat na memo, motovlogger faces persona non grata tag in Zambales following filed resolution. Hindi ko po alam kung totoo to, magdi-disclaimer lang po ako kasi hindi ko po mahanap yung original na post. Importante pa rin ako yung question natin, yung mga nakikita natin. But I think kung yun ang sigaw ng mga taga-Zambales, hindi malabo na mangyari talaga siya. Number 6, eto ha, dito naman ako medyo na-shock. May nabanggit po na medyo malaking pangalan. Si JV Ejercito, kilala nyo na po siya, no? Dinenay siya nito! Nakikita ko palaging nababanggit kasi yung pangalan niya, which means na malaking issue to. Kung may mga malaking pangalan na nababanggit, talagang pinag-uusapan na to. Pero, dinenay siya nito at mukhang walang kakampi sa babaeng motorider sa isyong to. Sabi niya, linawin ko lang po, hindi kami magkasama sa ride mismo ni babaeng motorider. Tinapos niya yung post sa pagsabi na, advice ko sa'yo, babaeng motovlogger, hindi rin makakabawas sa iyong pagkatao ang paghingi ng pasensya at pakikipag-usap. Nagkainitan man, mas masarap pa daw ito sa pakiramdam, which is totoo. And good for him, no, for standing up. Hindi niya kinampihan. Nandun pa rin sa tama. Number 7 na consequence, yung stigma sa kababaihan at female riders. Nakikita ko na lalo na namang, meron kasi talaga, no, na mga tao na mababa ang tingin sa mga babae. Babaeng riders, babae professionals, lahat. Hindi lang motovloggers. Which is hindi totoo, di ba? Pero natatanim sa isip nila na, ay, ganyan pala yung mga babae, magmaneho, tatanga-tanga pala, kamote pala. Ay, pinipilit pala nilang tama sila kahit mali sila. Natatagdag na naman sa stigmang ganun yung pag-iisip ng mga tao, which is wrong. Pero in reality, nakakatulong na naman itong viral video na to doon sa stigma na yon. Yun yung isang consequence. Sa susunod na parte ng kwentong to, hihimayin at sisilipin natin yung mga kritisismo na natatanggap ng babaeng motovlogger. Criticisms. Ang dami mga influencers yung nagre-react dito sa isyung to. Ako po, hindi ko po siya kilala, pasensya na po, pero I think marami sa kanya nakakakilala, no? Isa sa mga na-surprise ako is si Rendon Labador. Okay, ngayon ko na lang ulit nakita yung mga komento niya, pero sabi niya, paalala lang, ang pagiging influencer ay isang malaking responsibilidad. Mayroon tayong social responsibility na dapat tayo ang manguna sa pagpapakita ng respeto sa kapwa. Nakakalungkot na hindi mo naibagay ang ugali mo sa itsura mo. Mukha kang mabango, ito, kino-quote nila to, mukha kang mabango pero ang baho ng ugali mo. Siya nagsabi niya na. May comment pa siya, sa mga taong hindi kayang magpakita ng respeto sa kapwa, pakiusap, na wag na muna kayong lumabas ng bahay. Eto na ngayon, ang importante para sa akin na kritisismo ha, ano ang sabi ng mga taga-Zambales? Kung may mga taga-Zambales po dito, ilagay ninyo yung komento nyo sa ilalim. And I think, isa yung panig nila dito. I think most of them nakaramdam ng pambabastos dito sa babaeng motovlogger. So meron ako nakitang isang post from, I think residente po siya ng Zambales. Sabi niya, gusto na naming matanggal yung license ng idol mo na si
babaeng motovlogger. Paliwanag ko sa iyo ha. Una, kasi may respeto kami sa mga mas matanda sa amin kahit madaming kamote drivers dito. Pangalawa, kung dadayo ka sa isang lugar, irespeto mo yung mga tao na nandun. Dahil sila ang nakakaalam ng lugar at sa kanila yun eh. Di ba? Pangatlo, ang pag-sign ng UPAC o fuck you, sobrang disrespectful, lalo na sa mga walang alam sa kakamutehan daw sa daan. Pang-apat, pag mayabang ka at wala kang modo sa kahit anong daan at isama mo yung una, pangalawa at pangatlo, mas magandang tanggalan ka na lang ng lisensya para madala ang isang tao sa ganyang ginagawa. And aminin na natin, kung tatanggalan siya ng lisensya, it sends a message sa mga tao na gustong mag-ganito rin sa kalye. So eto, sinilip ko po yung motovlogger. Papaka-honest ako, hindi po ako familiar sa kanya, pero influencer pala siya at meron ng 418k followers. So sikat pala siya, especially sa mga mundo ng mga nagmo-motovlogging. Sexy siya, maganda, very youthful pa. So sayang na ganito siya bumagsak dahil sa kanyang pag-uugali. And gusto ko lang din po maging fair, kaya pinupuntahan po natin yung page niya kasi gusto ko malaman din yung side niya. Pero kung ako po yung tatanungin, the best course of action dito ay yung makipag-ayos siya doon sa lalaki. At hindi lang basta makipag-ayos ha, kung hindi mag-reflect, ano ba yung nagawa kong mali? Bakit ba nagagalit sa akin yung mga tao? Ay, medyo bastos pala ako. After all, tama lahat ng binasa nating komento dito kanina. Hindi dapat mainit ang ulo sa kalye. And I think, no, kailangan din natin i-commend si Kuya for being humble, for being calm, na kahit na nagro-road rage yung babae, tama siya na mas magandang mag-step back na lang kaysa makipag-away pa. Hindi lahat ng away ay dapat pinaglalaban. Swerte lang din si Kuya kasi medyo digital yung karma at yung karma ngayon, ay siya na yung gumawa ng karma niya sa sarili niya. Siya yung nag-post ng ikakabagsak niya. Ngayon, may mga nakikita ko na pinapa-mass report siya, siguro sa sobrang inis na rin ng mga tao. Mass report! Dapat lahat ng account nito. Hindi mo makitaan ng remorse sa pagkakamali niya. Masaya pa siya na ginagawa ng meme at lalo siyang sumisikat. Kung ako po yung tatanungin ha, I think opportunity, hindi naman tanggalan agad ng lahat ng mga account. Pero opportunity to grow. Sana may matutunan siya. Kung nanonood ka dito sa video natin, no? Sana may matutunan ka dito. Sana ma-reflect mo to, sana ma-digest mo to. At hindi dito nagtatapos yung buhay mo eh. Hindi dito nagtatapos yung buhay influencer at motovlogger mo. Diba? Lahat tayo may opportunity or chance na matuto sa lahat ng pagkakamali natin. Hindi na talaga natatapos. Yung mga usapin ng mga road rage na yan, talagang constant na sa atin. Pero ang masasabi ko dito, I think it's safe to say na dayo lang naman siya sa Zambales. Ang ganda ng mundo, ang bait ng mga tao, at ang bare minimum lang na mabibigay natin sa pinuntahan nating lugar ay ang pagbibigay ng respeto dito at sa mga lokal nito. Kakagaling ko lang din dyan sa Zambales. Nag-quick trip kami para mag-unwind dahil papaka-alis po ako. Medyo nakaka-stress din po kasi minsan ang trabaho. Ang ganda, ang babait ng mga lokal, pero may mga hindi talaga lumerespeto doon sa lugar. May nakita ko nagiinuman po, tapos yung mga basura nila, naagos lang ng dagat. Hindi nila pinupulot. Sorry, nilalayo ko na po sa issue natin. Pero tama naman ako, diba? Kung marunong lang tayo rumespeto dun sa mga tao, hindi lang dahil taga-Zambales sila, pero kung nirerespeto natin lahat ng mga tao, mas okay sana usapan lahat. Wala masyadong away na mangyayari. Sana nga lang, magtapos ang araw na to, na mahanap niya sa puso niya yung clarity, kung ano yung talaga nangyari, at hindi importante kung sino ang tama at ang mali. Ang pinaka-importante ay ang komunikasyon at kung paano tayo makipagkapwa-tao at kung paano natin maiintindihan yung mga kapwa natin. Kaya tatanungin ko kayo, para sa 1,000 Gcash giveaway natin, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Promote ko lang din po yung Instagram ko at saka yung TikTok ko. Sa tingin nyo ba, dapat matanggalan ng lisensya ang babaeng motovlogger? O mas maganda na maging leksyon sa kanya to para mas maging mabuting rider siya at hindi na maging isang kabote? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III. At ito ang aking kwento.
Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue, sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially, the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po.